Good news ka-express, si Kai Sotto ang ating pambato at pinakamatayog na pag-asa sa international basketball ay muling nag-viral dahil sa kanyang nakakagulat na physical transformation. Kitang-kita sa mga recent photos at workout clips na mas lumaki, mas lumapad at mas malakas na ngayon ang katawan ng ating 7'3 Pinoy big man. Matagal nang alam ng lahat na ang number one weakness ni Kai ay ang kanyang power at strength. Kahit may height advantage siya, madalas na nahihirapan siyang makipagsabayan sa mga mas matatangkad at mas matitibay na big man, lalo na sa NBA Summer League at International Games. Pero ngayong tumatag at lumapad ang kanyang pangangatawan, nasagot na niya ang pinakamalaking butas sa kanyang laro. At ano nga ba ang long-term effect nito sa kanyang career? Una, sa kanyang Japan B-League comeback kasama ang Koshigaya Alphas, mas aasahan siyang mag-dominate sa ilalim, rebounds, poste at depensa. Kung dati ay kaya siyang itulak ng mas malaking kalaban, ngayon ay may laban na siya sa banggaan. Ikalawa, ang kanyang NBA dream. Malaking bagay ito dahil hinahanap ng mga scouts ang tinatawag na modern big man na hindi lang matangkad, kundi may sapat na lakas para magtagal sa paint at sabayan ang physicality ng liga. Sa edad na 23 years old, nasa tamang panahon si Kai para mag-peak physically. Ikatlo, ang kanyang Gilas Pilipinas journey. Kung tuloy-tuloy ang improvement na ito, mas magiging sandigan siya ng ating national team sa mga darating na qualifiers at tournaments. Lalo na kung makakapaglaro siya sabay sa mga kapwa malalaking players tulad ni na AJ Edo at Junmar Fajardo, magiging sulit ang depensa at rebounding ng Gilas. Pero, syempre, kaakibat ng paglaki ng katawan, ay dapat bantayan din ang kanyang agility at mobility. Sa modern basketball, hindi sapat ang pagiging malaki, kailangan pa ring makatakbo, makabasa ng depensa, at makalabas sa perimeter kung kinakailangan. Ang susi dito ay tamang balance ng strength at conditioning. Sa ngayon, isa lang ang malinaw, Kai Sotto is evolving. At kung tama ang direksyon ng kanyang training, baka ito na ang hudyat ng mas malapit na katuparan ng kanyang NBA dream. Ka-express, sa tingin nyo, sapat na ba ang physical transformation ni Kai para tuluyang makapasok siya sa NBA? Isang malaking balita na naman ang bumugad sa mundo ng basketball. Kai Sotto, mas lumakas, mas lumapad, at mas handa para sa susunod na yugto ng kanyang karera. Mula sa mga training videos hanggang sa mga social media posts, malinaw na kitang-kita ang pagbabago ng kanyang katawan. Kung dati ay critical ang usapan tungkol sa kanyang payat at kulang sa physical strength, ngayon ay ibang Kai Sotto na ang nakikita ng mga fans at experts. Hindi na bago ang diskusyon tungkol sa number one weakness ni Kai, ang kanyang kakulangan sa lakas, para makipagsabayan sa mas matatangkad at mas pisikal na kalaban. Mula sa NBA Summer League hanggang sa FIBA tournaments, madalas siyang maitulak palabas ng posisyon, nahihirapan sa rebounding, at nahirapan kapag nakaharap ang mga mas compact at explosive na big men. Ito ang dahilan kung bakit maraming scouts at coaches ang nagsasabi na kailangan niyang magdagdag ng timbang at muscle mass kung nais niya magtagal sa mas mataas na level ng basketball. At ngayon, sineryoso nga ito ni Kai. Lumapad ang kanyang balikat, lumakas ang binte at halata ang muscle definition ng kanyang katawan. Sa edad na 23, tamang-tama ang timing ng kanyang physical development. Ito na ang yugto kung saan karaniwang nakikita ang transition ng mga promising big men patungo sa kanilang peak form. Ano ang immediate effect nito? Una, sa kanyang pagbabalik sa Japan B-League kasama ang Koshigaya Alphas, mas inaasahang magdadala siya ng presence sa loob. Kung dati ay umaasa lamang siya sa kanyang taas para kumuha ng rebounds at protektahan ang rim, ngayon ay may added weapon na siya, strength at stability. Hindi na siya basta-basta mauulong sa poste at mas magiging mahirap para sa kalaban na mag-dominate sa ilalim ng ring. Ikalawa, malaking tulong ito para sa kanyang NBA pursuit. Alam ng lahat na ultimate dream ni Kai ang makapasok bilang first homegrown Pinoy sa NBA. Pero para mangyari iyon, kailangan niyang ipakita na kaya niyang sabayan ang physikalidad ng liga. Sa dami ng malakas at mabilis na big men sa NBA ngayon, tulad ni Nikola Jokic at Joel Embiid, kailangang may foundation ng lakas si Kai para manindigan sa paint. Ang kanyang recent transformation ay magandang senyales na hindi siya nagkulang sa effort at determinasyon para tugunan ang requirements ng modern basketball. Sa ngayon, malinaw na ang Kai Sotto na babalik sa court ngayong season
ay hindi na yung dati nating kilala. Eto na ang Kai na may pader na katawan, may pangil sa laro at may determinasyong tuparin ang kanyang pangarap. At paano nakakaapekto ang bagong katawan ni Kai sa kanyang Gilas Pilipinas role at sa long-term career prospects niya sa international stage. Unang-una, malaking bagay ang kanyang bagong katawan sa tinatawag na Triple Towers ng Gilas, ang frontline na binubuo ni Kai, AJ Edo at Junmar Fajardo. Kung dati ay nag-alala ang coaching staff na baka matabunan o madaling maitulak si Kai kapag sabay silang nasa loob, ngayon ay mas handa na siyang makipagpanggaan. Sa kanyang lumakas na poste at mas matibay na katawan, hindi na siya liability sa depensa laban sa mas mabibigat na big man ng Oceania tulad ng Australia at New Zealand. Pangalawa, ang kanyang versatility ay mas lalong lalabas sa modern basketball. Kailangan ang mga big men na hindi lang nakatambay sa shaded lane, kundi kayang mag-switch sa depensa at makatakbo sa fast break. Ang hamon kay Kai ngayon ay panatilihin ang kanyang agility kahit lumaki na ang kanyang katawan. Kung magagawa niya ito, magiging ideal modern big siya, isang rim protector na may shooting touch at sapat na mobility para sumabay sa mga guards sa pick and roll defense. At para naman sa mga NBA scouts, ito na ang pinaka-importanteng development. Ang tanong dati kasi, yes, he's tall, but can he survive physically? Ngayon, mas madaling sagutin ito. Yes, Kai Sotto is working on it. At kapag naging consistent ang kanyang production sa Japan B-League ngayong season, lalo na kung mag-dominate siya sa rebounding at interior defense, tataas ang kanyang stock para sa 2026 NBA Summer League invites. At syempre, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang impact ng kanyang confidence. Isang malakas na katawan ay hindi lang physical, kundi mental advantage din kapag alam mong kaya mong sumabay sa katawanan at banggaan. Mas malakas ang loob mong umatake at ipakita ang iyong laro. At para kay Kai na madalas husgahan at questionin ang kanyang kakayahan, napakalaking bagay ng boost na ito. Sa long term, mas makikinabang din ang kanyang injury prevention. Mas matibay na muscle at core strength ay nakakatulong para maiwasan ang major injuries, lalo na sa tuhod at likod na madalas problema ng matatangkad na players. At kung tuloy-tuloy ang kanyang strength training, mas mataas ang chance na magtagal ang kanyang career sa pro leagues. Kaya kung titingnan natin, ang Kai Sotto 2.0 ay hindi lang basta transformation sa itsura, kundi isang strategic move para mas maging competitive siya sa lahat ng aspeto ng kanyang basketball journey. Ang bagong Kai Sotto ay hindi lang kwento ng isang player, kundi simbolo ng pag-asa ng Pinoy basketball. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.